Hello guys, welcome back muli sa aking channel. Guys, mag-a-update ako sa ngayon sa Lancaster, New City sa General Trias. Kung kayo po ay nagbabalak kumuha ng bahay doon, good po 'yan. Napakagandang investment po 'yan. Okay? Yan pa ay napakagandang investment sa Lancaster, New City. Kaya po, ngayon po, may mga dapat po kayong malaman at alamin sa Lancaster, New City. Dahil sa ilang taon na po, nagbukas ata yun ay almost 2016 o hindi ko basta medyo na siguro mga 5 taon na nakalipas o 10 years na ago. Siyempre marami na pagbabago. May mga dapat po kayong malaman kasi may naman pa akong nakausap o saka nag-imbestiga o nagtanong-tanong, marami daw na pagbabago sa Lancaster po. Kaya ito po ang dapat yung malaman at saka yung mga babayaran ninyo. Yung mga dapat yung malaman at bayaran at mga babayaran sa loob ng Lancaster. Kasi po, siyempre mula noon, tumaas na yung property dyan sa loob. Ngayon po, dapat yung malaman yung design ng bahay. Alamin nyo kung anong itsura ng bahay, ng design ng bahay. Sabi daw naman, kilala ko, maganda daw ang design ng bahay, wala kang masabi. Siyempre, kung dumadaan ng mga tag-ulan o anuman, medyo bigat tulad ng mga bagyo, siyempre may konting mag-aano yan. Yun pa dapat yung design ng bahay, okay naman daw. Yung pangalawa, transportation po. Alamin yung transportation doon sa loob ng subdivision kasi malaki po yung Lancaster na yan. Alamin yung subdivision o yung transportation. Yung mula doon sa subdivision, o gaano ba kalayo ang iyong nakuhang bahay doon sa loob o sa dulo ka ba o sa bukana, alamin mo muna yung transportation. Kasi nga daw, may shuttle bus po doon. Yun po ang unang transportation. Kung kayo po ay magbabalak kukuha doon, alamin nyo muna ito mga dapat nyong alamin. Design ng bahay, transportation, security. Ito po yung security na dapat. Yung security po, dapat yung malaman, hindi lang po sa gate, hindi lang po sa main entrance ang security guard. Dapat yan, mayroon din robbing. Buti sa kumalit ng subdivision, okay lang siguro. Malaki po ang Lancaster, New City. Napakalaki po yan. Yan po ay, dapat po, may robbing security din yan. Hindi lang doon sa entrance po na security. Dapat may robbing yan sa gabi. Mag-iikot, ganun po. Yun po dapat yung malaman din. Kasi sabi ng nakausap ko, yun nga daw, security, tinanggal ata yung robbing guard. Yun nga. Ako na yung nakakano kung paano ko nalalaman, di ba? Tinanggal ata. Dati daw mayroon robbing guard, ngayon daw ata wala na. Ngayon, pang-apat po, water quality. Minsan daw ata, yung tubig, malabo o kaya yung amoy kalawang. Natural lang siguro yung kahit saan kayang gawa ng paraan yung tungkol sa tubig. Pero alamin nyo doon, siyempre magtatanong tayong doon sa mga nakatira doon, kung pang nagaan doon na kayo, mag-iimbestiga siyempre kayo. Alam naman kumuha agad kayo, di ba? Ganun po sa water quality. Doon po sa panlima, sa HOA, yung Homeowners Association, may babayaran din po daw kayo dyan. Hindi natin, yan ay meron din kayong bayarin dyan sa Homeowners Association. Tapos pang-anim, price ng bilihin. Kasi yung sabi daw nila, malayo daw talaga yung subdivision mula doon sa labas, kung lalabas ka, sa mga bilihan. Kung sa loob ka naman daw bibili, sa loob ng bilihan, mataas daw, doble daw ang price kaysa sa labas. Kasi ang 1,000 daw ata makakabili ka lang ng 1 kilo. So, mo kung makabili ka ng 1 kilo, 2 kilong baboy, baka 1 kilo nga lang plus yung gulay, di ba? Ganon. Mas better po kung mayroon kayong sariling sasakyan. Kung kukuha po kayo doon ng bahay. Ganun po yon. Dapat malaman nyo yan. Yung design ng bahay, transportation, security, water quality, HOA, Homeowners Association, at saka price ng bilihin sa loob. Okay? Ngayon po, yung mga babayaran nyo naman, babayarin nyo sa loob ng subdivision, ito po yon. Para din malaman natin yung
kung pasok yung sahod natin dito. Kasi kung ang tingin ko, kung ang sumasahod ka lang po ng 20 hanggang 30,000, para sa akin hindi ka qualified dito. At saka hindi ka din, kung kahit stable ka yung sahod mo, hindi ka pa rin medyo ano talaga, tingnan mo na lang yung babayaran mo. Ito po yung mga babayaran, list ng babayaran mo. Ito po yung monthly amortization, siyempre yung bahay, kung magkano yung price na kuha mo. Ang alam ko dyan sa loob ng Lancaster, may kamahalan po yan. Siguro ang amount yan ng bahay ay 2.5 siguro. Dati pa po yon, 2016 pa, bago magsisimula pa lang sila. Ngayon, ilang taon na nakalipas, di ba? Yun po. Ang alam ko yung monthly amortization dyan siguro, siguro ada bababa ng 20k a month. Ayun po, ang babayaran nyo. Monthly amortization, siyempre, permanente yan kasi bahay nga, kumuha kayo doon hulugan. Tapos yung transportation ulit, yun. Tansyahin mo kung magkano gagastusin mo yung doon sa loob hanggang paglabas, di ba? Mas better talaga may sasakyan ka sarili. Tapos po yung insurance po, yearly. Yun po, kailangan din yun. Insurance yearly. Tapos pang-apat, yung MRI insurance. Tapos yung panlima po, fire insurance. Yung pan-anim ulit, yung HOA nga, yung Homeowners Association. Yun po ang mga babayaran mo. Yung pong monthly amortization, transportation. Yung transportation, siyempre mag-ano kayo, may babayaran ka din dyan. Siyempre mamamasahe ka. Isasama na natin sa mga babayaran mo yon. Siyempre, magmamasahe, mag-ano ka ganito, di ba? Ganon. Tapos pangatlo, yearly insurance, MRI insurance, fire insurance, saka NOE, Homeowners Association. Yun po ang mga babayaran nyo. Yun po. Dapat po, bago po kayo talaga kumuha sa loob ng Lancaster, New City, mag-imbestiga po na kayo, usasain mo muna yung subdivision. Pero kung maganda naman ang financial mo, malaking kita mo, sumasahod ka ng 50k above, okay na po yun. Kung stable naman, para sa akin, hindi ka na masyado mahihirapan sa loob. Kasi nga daw, napakaganda daw talaga sa loob ng Lancaster, New City. Kasi tahimik, very peaceful daw, malamig ang hangin, at maluluag daw yung kalsada, saka masarap daw mag-jogging, yung mga ganun. Maganda daw talaga, maluluag. Ngayon po, at malinis. Ngayon po, may mga, sa loob ng mga yun, may mga bilihan namin, may mga McDo, Jollibee, Save More, mga grocery, kumpleto na po daw. Yun po ang inaano nila. Kaya nasasabi nila na medyo mahal ang bilihin talaga. Doble yan kasi sa loob ng subdivision yan eh. Hindi naman sila pwede mag-presyo na sa subdivision kagaya ng sa labas. Kaya kung may sasakyan ka talaga, mas better talaga na mas maganda kung titira doon may sarili kang sasakyan kahit motor yan o single o naman, di ba? Basta't may sarili kang sasakyan. Ngayon, kung halimbawa nagbabalak ka, yun ang dapat mo munang alamin, yung mga nasabi ko. Para naman, hindi ka pagdating doon, hindi ka naman ilang buwan lang may harapan ka na sa bayarin. Dapat alamin mo muna yung mga dapat mong gagawin doon sa loob ng Lancaster. Napakaganda. Tapos ngayon, kung kukuha po daw talaga kayo, ngayon pa lang, kung maganda ng stable ng sahod nyo, financial nyo, ngayon pa lang kumuha na po kayo ng investment nyo. Kasi nga, after 5 years mo lang ngayon ulit, tataas po yung kasi tumataas ang property. Every year, tumataas na yan. About 3 years, 5 years, tumataas na yan. Kung kukuha din naman kayo, kumuha na kayo ngayon. Pero, alamin nyo muna yung mga sinabi ko. Dapat muna kayo. Usasain nyo muna bago kayo kumuha ng investment doon sa loob ng bahay. Pwede nyo gawin yan. Pwede nyo tirahan. Pwede nyo paupahan. So, sabi daw ng iba, nagkaka-traffic na rin. Medyo traffic na kasi sa dami na ng sasakyan, mayroong sasakyan sa loob daw, saka marami nang kumukuha din ng bahay. Yun po, tumatraffic na rin. Po, mayroon na din atang itatayo doon sa malapit sa area na yon, SM. Hindi po sa loob ng subdivision, sa labas po. Malapit lang po yung SM doon, may itatayo na. Di ko alam kung this year isisimula o next year. Yun po, may SM na rin. Kaya kung nagbabalak po kayo, kumuha na po kayo ng bahay doon. Huwag nyo nang patagalin kung maganda naman ang income nyo, maganda financial nyo, stable naman, kumuha na po kayo. Kasi po sa ako,
magmamahal after ng ilang taon po yan kung nagbabalat po kayo. Pero dapat nyo munang alamin, ang dapat nyong malaman dito sa video ito. Kaya kung halimbawa nagustuhan mo o nakapulot ka ng idea, yun po. Thank you for watching.